Magandang gabi po sa inyo lahat at kumusta muli po tayo? Tayo po ba ay totoong sumasamba sa Diyos o tayo ay napipilitan lamang sapagkat nakagawian na nga ang pagsamba sa Diyos? Kaya yung nasabi natin kanina na ipahayag sa salita noon tungkol nga sa sinabi ni Juan Bautista na ang iba ay pumupunta sa kanya upang makatiyang nagtasan dahil ang anak sila ni Abraham. Pero sabi nga ni Juan ay hindi dahil doon, kundi kinakailangan ipakita sa gawa. Kaya gusto ko rin namang dalhin kayo sa isang sinasabi sa mga awit, Kabanata 24, talatang 1 hanggang 6. Tungkol po ito sa sino ba talaga ang gustong lumapit ng Diyos na si Yahweh sa Kanya, na magtitiwala sa Kanya at anong pribilehiyo. Ito po yung napakaganda. Napakaganda ang ipinapangako ni Yahweh na totoong Diyos na buhay sa mga taong lalapit sa Kanya. Okay, kaya buksan niyo po ang Biblia niyo. Itong aking ginagawa ay para sa inyo rin po bilang devotion at pagpapalakas ng loob. Pagpapalang galing sa Diyos kapag tayo nagtiwala sa Kanya. Hindi lang kayo, kundi ako rin, sapagkat habang ako ay nagpapagsalita ng Diyos, ako naman po ay nagkakaroon din ng tinatawag na rema o yung gabay ng Diyos, yung tinatawag ding insight na galing sa Diyos upang ito ay sundin ko. Kaya sabi po sa talatang 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So yung napakaganda na po. Kaya sabi nga in the beginning sa Genesis chapter 1 verse 1, God created the heavens and the earth. At ito ay sinasabi ng sumulat ng Kabanatang 24 na ang Diyos na si Yahweh, ang Panginoon ng lahat, ang siyang gumawa ng daigdig. Ex nihilo, ang sabi nga doon sa chapter 1, verse 1 ng Genesis na God created the heavens na walang yung pinaggayahan ang Diyos na dakila. Kaya sa talatang 2, sabi to, ng 24 ng mga awit, itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. So itong lupa ay itinayo niya, sabi nga, kung titingnan natin doon sa chapter 1 ng Genesis, verse 2, 3, sabi nga, in the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Sa ibang translation po na kahit English or Tagalog ay mayroong malakas na hangin. May puwersa na ibig sabihin nagpapakita na buhay ang daigdig sapagkat mayroong hangin. At ito nga ay sinasabi rin dito na tubig ang nasa ibabaw ng lupa. Kaya sabi rito, ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. So, napakaganda, no? Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Kaya nga tayo na isa, kumbaga sa ay nasa itong ating isla, punong-puno ng katubigan. At sinasabi rin na ang pinakamalaking porsyento sa ating daigdig na nakikita ay katubigan. Bagamat sa ilalim ng tubig ay naroon ang lupa, pero sa surface, pinakamalaki ang level ng water, ng tubig. Kaya sa talatang 3, ito napakaganda. Kung nagpapakilala ang Diyos kung sino siya, ito naman ay nag-iimbita ang Panginoon kung sino ang nais na tanggapin niya sa pagsamba sa Kanya. Sabi ito, sa burol ni Yahweh, sino nararapat umahon? Kaya, maganda. Ng una, bakit burol ang ginamit dito? Kaya nga po, naniniwala ang mga, lalo mga Samaritano, na si Yahweh ay nasa kabundukan. Doon ang kanyang tahanan. At marami rin naniniwala ganon. Sa may mga paniniwala na sa bawat bundok, katulad ng Makiling, nandiyan si Maria Makiling, mayroong mga diwata na batay doon. Sinukuan, mga ganyan. At ganoon din ang paniniwala ng itong mga Hebreo na ang dakilang may likha ay nakatira sa kabundukan. Kaya sabi nga sa 1:1 ng mga awit, yan, saan sa kabundukan ako'y tumitingin o sa prol, saan manggagaling ang aking kaligtasan? So yun nga, so pinapakita doon na naniniwala sila. Kaya itong templong ito ay nakalagay sa burol. Kaya sabi ito, sa banal niyang templo, sino dapat pumaroon? So, dalawang katanungan.
Sino nararapat umahon sa burol ni Yahweh o doon sa kanyang presensya? Sa banal niyang templo, sino ang dapat pumaroon? Itong kasagutan, ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Tatlong bagay ang ninanais ng Diyos na kung gusto talagang pumunta sa kanyang harapan, sa presensya niya, kinakailangan malinis ang buhay pati ang isipan. Kasi sa totoo, ang ating kaisipan ay talagang, sabi nga, kung tayo mag-isip ng malaswa doon sa mga kababaihan ay nagkasala tayo ng immoral o pangangalunya. May epekto talaga ang kaisipan. Kaya nga hindi ako nagbibiro, kundi sinasabi ko nga, kung itong isang bulag, paano siya magkakaroon ng kalaswaan sa kababae kung hindi naman niya nakikita? Ganun po. Pero sa mga may paningin, so nagkakaroon ng kalaswaan. Tayo, may paningin, gawa nga po nakikita natin. Lalo na ngayon na nagkakaroon ng pagkakaiba na ngayon ang mga kabataan, hindi katulad ng una. Sabi nga ay, paiksi ng paiksi ang kanilang mga dinaramit. Then, ito pa, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya doon sa awit 115, may nagtanong doon, sino ba ang inyong Diyos? Nasaan ang inyong Diyos? So, ang sabi nga ng mga Hebreo ay, ang aming Diyos ay nasa kalangitan. At kung anong gusto, naisin niya, yun ang kanyang ginagawa. So, hindi yung mga Diyos-Diyusan na may kamay, ngunit hindi makagalaw, may mata, hindi makakita, may tenga, hindi makarinig. Di po ba? Kaya napakahalaga nito na maintindihan natin na kung gusto natin matagpuan ang totoong Diyos, so ito muna ang kaisipan natin. Talagang ang focus natin hanapin ang Diyos. Hindi, kaya tayo pupunta sa simbahan, dahil nga, huwag naman magagat yung iba, meron tayong pwedeng lapitan upang kumita sa pamamagitan ng ating ibinibentang mga produkto. Hindi po ba? Minsan ganon. Kaya pumupunta doon sa isang malaking simbahan ngayon, maraming pumupunta ron, hindi dahil talagang sumisimba sila. Bagamat nakikinig sila ng mensahe, pero ang nais nila mabenta yung kanilang mga produkto. Hindi naman lahat hindi naman lahat. Dahil baka mamaya alam mo naman tayo mga Pilipino. So, sabi rin dito, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. So, nagkakaroon ako ng kasinungalingan, kahit yung mga membro nagkakaroon ng kasinungalingan. Bakit? Dahil nga ayaw nating mapahiya. Kahit magsinungaling tayo, okay lang. At dahil ang kaisipan natin, mapapatawad naman tayo ng Diyos Pero anong nangyari? Naging habit natin. Habit. Na ayaw ng Diyos yun. Kaya ito po ang dapat nating maalis sa buhay natin kung gusto nating talagang makilala ang Panginoon, sumamba sa Kanya, umahon sa Kanyang kabundukan, sa Kanyang presensya sa panahon natin ay siya ay mamit natin sa ating panambahan, kinakailangang hindi ang ating iniisip. Dahil nga minsan maganda po rin po itong pag-isipan natin maigi, makikita niyo sa simbahan ay text ng text. Kaunti lang kiriring o yung tunog ng cellphone, nawawala ang focus, kundi mahalaga. Bakit? Business. Di po ba? So, yun po, nakakalungkot. Kaya, yun po ang nais ng Panginoon at anong pong pangako. Sabi dito sa talatang 5, bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan. Ito na pagano, Kung ang focus niya ay makilala ang Panginoon, at ang kanyang focus ay hindi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi sumusumpa ng kasinungalingan, ito na ang pangako ng Diyos. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan. So, blessing. Kaya maganda rin pagbulay-bulay natin yung awit 23, verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang sabi ng iba, hindi na applicable ngayon. Kapag nagtiwala kay Yahweh, ay mahirap pagtiwalaan yung hindi ka magkukulang. Pero I do believe na hindi talaga magkukulang. Ang nagkukulang sa atin ay pagtitiwala. Katulad nga ni Zacarias, paano mangyayari yun? Di ba ba? So, yan ang nagiging problema natin. Pero, I do believe, totoo, yung sinasabi ng Diyos na yun. Kaya nga, nagkukulang minsan, nagagastos natin yung kanyang ibinigay. Kaya patawarin ako ng Diyos. Patawarin tayo ng Diyos. At pinagbibintangan natin siya na
hindi na totoo yung kanyang sinabi. Pero totoo yan, sabi dito, ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Patawarin sa kasalanan, dahil sa panahon natin, ang sinumang lumapit sa Panginoon hindi mapapahiya. At sabi nga ni Pablo, my God shall supply all my needs according to His riches. Oh. So, ibig sabihin, the Lord is my shepherd, I shall not want, connected doon sa sinabi ni Pablo. Maaring alam ni Pablo rin, at I do believe, dahil nga si Pablo ay nagbabasa ng Old Testament, alam niya yung, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya sabi ito na, ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos. Silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. At mayroon pa rito na panghuli ay Selah. Pause, rest. Ibig sabihin makakapagpahinga tayo sapagkat totoo ang nangako. Kaya ito po mga kapatid, maganda ito na ito imbitasyon sa mga taong sasamba sa totoong Diyos at ito ay pangako sa Kanya ng Diyos na totoong sinasamba niya. Ba't natin subukan? Dahil sa panahon natin ngayon, totoo na sinasabi nga si Jesucristo ang ating sambahin, paglingkuran. Pero hanggang doon lang. Yung tinatawag na pagbabago ng buhay natin, yung malinis na buhay, maayos na kaisipan, hindi na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil ngayon, ang Diyos-Diyosan sa New Testament ay binago, bagamat totoo yung mga revolto, kung ano ang nasa puso mo na higit at above sa Diyos, yun ang Diyos mo. Kaya nga sinabi nga, minahal agape ni Demas ang sanlibutan. Kaya ang higit na magmahal sa akin, ang higit na magmahal sa kanyang magulang ay hindi karapat dapat sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya nga sa King James ay kinakailang mamuhi. So ang katangbas na yan, kung kinakailangang gawin na alang-alang sa Panginoon, hindi pa kamuhian na galit, sapagkat sabi nga ng kasulatan sa Efeso chapter 6 verse 1, mga anak, igalang niyo ang inyong mga magulang ayon sa Panginoon. Tapos meron daw pangako na habang yung buhay. Ibig sabihin, hindi ninanais ang Panginoon na kamuhian, na katulad sa pagkakaintindi natin na ang pagkamuhi, kundi ito ay ang degree ay ipinapakita na mas priority natin ang Panginoon kahit anong mangyari. Kaya, yun po ang nais ng Panginoon na pagsamba sa Kanya. So, gawin po natin ito mga kapatid. At sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon at naghahanap ng tungkol nga sa sino ba ang Diyos, susubukin niya. Wala namang mawawala. Mag-aralan niya maigi kung ano ang tama. Ang may rebolto o walang rebolto. At subukin niya kung totoo pa hanggang ngayon yung sinasabi nito, na huwag niyang bigyan ng katwiran na ito naman ay hindi namang ganito, gano'n. Huwag na. Kundi, dahil ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, susubukan mo na maging maayos ang buhay, kaya nga naroon sa church ay upang makilala siya as your personal Savior. Malinis ang kaisipan, wala kang Diyos-Diyusan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Ano yung mga kasinungalingan yon? So, ikaw nakakaalam na nun, at ako rin. Kaya tayo po'y manalangin at hilingin natin sa Diyos na tayo makalapit sa Kanya sa pamagitan ng pagkilala natin sa Kanya as He is. Lord, salamat sa time nito at ikaw nga po ang magturo sa amin kung anong dapat gawin sapagkat ang buhay namin ay sa iyo lamang. Pagpalain mo ang mga taong lumalapit sa iyo at patawarin mo kami kung kami may masamang kaisipan, nagsisinungaling, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Baguhin mo kami, Panginoon, at pagpalaing muli. Lord, ino-offer namin ang aming buhay sa iyo. Muli mo kaming bigyan ng bagong pag-asa. Kaya salamat sa kabutihan mo. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless you po sa mga kapatiran at sa mga kaibigan o sino mang nanonood nito.